Mga kapatid, ako na naman ang iyong lingkod, Brad Edwin Canonigo. Punto Biblikal. Nahadlok siya sa cross. Punang inyong balay, butang cross. Itong ibutang, the cross of Christ. Nga naman, maruin ang ilang influence diha sa tagsa nato kapamilya. Ang sinasabi sa paring ito ay hindi tugma sa aral at doktrina na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga apostol. Bago pa ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo, ang cross ay nandyan na, mga kaibigan. Ginagamit ito para bitayin at patayin ang mga taong lumalabag sa batas ng imperyo ng Roma o ng Roman Empire. Kung ating babalikan at pag-aralan ang Biblia, ang gumagawa ng cross, mga kaibigan, para patayin ang ating Panginoong Hesukristo, walang iba ang mga kaaway ng Diyos, ang mga kaaway ng ating Panginoong Hesukristo. Babasahin natin, mga kaibigan, kung ano ang nakasulat sa Biblia, kung ano ang paraan para maitaboy natin ang demonyo. Sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 1 at versikulo 17, sa tuwing pinadala ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang mga disipulo upang magpahayag sa kaharian ng Diyos sa buong daigdig. Lucas Kapitulo 10, versikulo 17, Lord, even the demons are subject to us in your name. Panginoon, maging ang mga demonyo ay sumusunod sa amin sa pamamagitan ng iyong pangalan. Sa makatuwid, mga kaibigan, ang ginagamit ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo para ipagtaboy ang mga demonyo ay ang makapangyarihan na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi sa pamamagitan ng krusipeho o balabag na cross ng Romano Katoliko, at hindi rin sa pangalan ng Maria ng mga Romano Katoliko. Sa Marcos 16, versikulo 17, and these signs will follow to those who believe in my name. Sabi ng Panginoon, in my name they shall cast out demons. Sa makatuwid, mga kaibigan, napakalinaw sa sinasabi ng Panginoong Hesukristo, sa lahat ng may pananampalataya sa aking pangalan, magpapalaya sila ng mga demonyo, hindi sa pamamagitan ng krusipiho na kahoy ng mga Katoliko, kundi sa pangalan lamang na makapangyarihan sa lahat na walang iba, ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sinabi rin si Apostol Pablo na mababasa sa Philippians chapter 2 verse 10 hanggang 11, that at the name of Jesus Christ every knee should bow in heaven and on earth and under earth, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, lahat ng tuhod ay luluhod, sa langit man o sa lupa. Lahat ng tao kumikilala at magpapahayag na si Hesukristo ang Panginoon para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos dito sa lupa para ang bawat isa sa atin ay maligtas, ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, mga kaibigan, ang sinasabi sa paring ito ay doktrina lamang ng kanilang simbahan na Romano Katoliko. Ito po ay hindi aral na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga apostol. Sana po, mga kaibigan, huwag kayong magalit. Sana po sumunod na tayo sa katotohanan na nakasulat sa Biblia para sa tunay na kalayaan at kaligtasan sa pamamagitan lang po ng ating Panginoong Hesukristo. God bless us all, mga kaibigan. Punto Biblikal.